Good evening, guys. So, tonight, mag-online si Blurberries. Hindi ko alam ang real name niya. Mamaya tatanong natin Pero, yon si Blurberries ang ating guest tonight. So, mag-share screen lang ako ng kanyang work. Wait lang ha. Sorry, ang hulas ko na kasi nagluto pa ako . Yes, nagluluto naman ako. Mukha lang hindi. Saan yung kanyang page? Okay, share screen. So, pakita ko lang sa inyo, sa mga hindi kilala si Blurberries or yung work nila, lalo na dyan sa mga taga UK and Taiwan, here po, ang kanyang page. Ito po yung kanyang account, personal account or business account. And this is po yung kanyang page. More on debutant din siya. Yan. And also, may mga commercial or product shoot din siya. And like this. See. Hindi maliit pa. There you go. Ganda nakuha niya, no? Ayan, more on fairy theme. Ito yung mga supplier niya or yung team niya. So they also provide photo and video. This is pinakita yung package. So ayan yung kanyang package. Naka-promo po yan. So kung gusto niyo silang i-book for debut or any portrait shoot na gusto ng ganitong teams, madiwata teams. Hindi diwata pares, guys. Diwata na ganito. Ha? Yan. Yard. So, gusto niya ba ng full clip? Kasi baka maano ko ng copyright. Ganyan na lang, walang sounds. Yan po. So, nag-aano din ata sila. Wedding. Ayan. Nag-accept din sila ng mga event. Ganda na mga gawa nila, no? Baka hindi ko ma-afford to si sir. Ang gaganda. See that? And meron din sa ano niya yan. Sa cover photo niya. Kilala niyo naman to, di ba? Si Sophie Jewel. Yan. So, kanya po yung photo na yan. Yung may horse. Tanungin natin later kung paano nila na-create yung ganyang output. So, para rin siyang mala Jeffrey Kapilitan style. Itong kanyang account. Hindi, personal account na yan. Ayan po. So, kung gusto niyo pa makita ang kanyang work, ito pala. Yan. Ganyan po yung kanyang style. Parang dreamy na may story. Ganyan. Puro debutant po yung kanyang mga shoot lately. What else? Debutant dito sa Pinas, yan kasi yung tawag. Pero sa ibang bansa, senior portrait. Iba kasi yung senior dito sa atin senior citizen. Pero dito sa ibang bansa kasi, ang tawag sa mga ganitong shoot ay senior portrait. Sila yung
Yung graduate pa lang. Ganon. Or mag-18. Yan. Sa ibang bansa ata, sweet 16. Matay na naman yung camera ko, guys. Sorry. I'm sorry. Naka-RP kasi ako eh. Sabihin ko, pwede na mag-online si sir, no? Wait lang. Sabihan ko lang si sir na pwede na mag-online. Dinedemo ko lang kanyang work. So, ayan siya. So, gusto niyo pa makita yung iba. Ayan. Di ba may unicorn sila? No. Tanungin natin. Okay po. Online na. Ay, live na po. Tanungin natin later kung paano nila ginawa tong itong set na to or itong output. So kung may question kayo later, pakihanda na lang. Hoping daw na. Sorry, ang daming ka-chat. Ang daming kamaritesan niya. Hoping okay net ko. Okay yan, sir. Yan. Nagsa-setup lang si sir. No. So, ito. Yan. Ano pa ba yung gusto nyo makita? What else? Ano pa tayo ng iba dito? Ito yung kay Jewel. Yan. Naging model din namin to nila Sir RG. Parang twice ko pa lang na kuhanan to si Sophie. Yan. Ganda, no? Tanungin natin later paano nila ginawa to. Ganda niya, no? Hindi ko sure kung nakikita nyo, guys. Diba? Magkano kaya yung kabayo? Magkano kaya rent nila niyan? Kabayo ba yung donkey? Galing ni Jewel, no? Yan lang. Umulit na ata. Umulit na. What else? Meron pa ba? More on videos ng iba dito eh. Pero ito yung iba. Yan. And for sure naman, kilala nyo naman yung mga nandito sa Pinas, lalo na sa Manila, kilala nyo naman kung sino si Blurberries at yung mga gawa nila. So mamaya, check natin kung may ma-share pa siya na hindi ko na share na work. Sure ko nakikita nyo, guys. Hi Sir Miguel Edreline. Thank you for watching po. Wait lang po ha. Nagsa-setup lang si sir. Okay, stop. Share ko na ha. Yun. I hope may natutunan kayo kaninang 4 PM. Yung replay niya baka tomorrow ko na lang i-post sa YouTube. Pati to kasama tong ngayon. Live stream ngayon. May replay. So sa mga hindi makakapag-online tonight, okay lang naman. May replay naman. Pati sa Spotify, naka-post din to.
Nagse-setup lang si sir. Kita po. Ang hulas ko. Maliligo na naman. Ba't ka nandito sa Pinas mo 2 beses naliligo? Ano yan? May error daw si sir. Wait lang guys. Nag-update yung Zoom. Wait lang daw Sorry guys. Nag-update lang yung Zoom ni sir. Okay lang po. By the way nga pala. While waiting for Sir Blurberries. Ano ba kasi name niya sa yung real name niya? Kasi ito yung account na mini-message ko eh. Alam niyo ba real name ni sir? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam. Ang tawag ko sa kanya ay Sir Blur. Anyways, i-update ko later yung yung schedule ng Spotlight. Kasi hanggang June 5th lang yung nasa list for now. Hindi naka-post. Naka-pin siya dito sa page. Pero meron tayong isang guest na nag-volunteer kanina. Pang June 8 siya. And the good news is, willing siyang mag-live demo ng basic lighting. So, parang mini tutorial siya. Parang saglitang lang. So, ayun. Nalobat na naman. Ay, hindi ito yung naka-charge kanina. Shoot. Sure naman. So, ayun. Magla-live demo siya ng basic lighting. So, parang first yata yun, hindi pa nagagawa sa podcast natin. Nag-online ba kanina? Ay, hindi pa. So, kung may question kayo about basic lighting on June 8, 8 p.m., sasabihin ko na ba kung sino yung guest? Gusto ko kasing antayin pa yung ibang in-invite kung papayag. Hindi pa kasi nagsisim. Hi sir! Ayan, online na siya. Pwede daw ba i-announce real name? Tatanungin natin kung pwede i-announce yung real name niya. Bogart. Pogi ata real name. Ayun Pogi. Sir Pogi. Edmar, the poor photographer po. Basta tawag ko sa kanya Sir Blur. Wait lang guys nag-set up yata siya ng mic tsaka ng video. Tumamig na yung kape ko, kakadaldal. Ayan. Okay na. Hi, sir. Opo, Hello. okay na. Rinig na. Sir, may nagtatanong dito aga-aga. Si Sir Angel Castro. Pwede daw ba i-announce ang real name mo? Ay, naman, hindi. Hindi daw pwede. Hindi, joke lang. Meron dito nagsabi, Edmar the poor photographer. Tapos si Sir Elijah Pangilinan sabi niya, Pogi ata real name niya. Tapos si Sir Mike Sarmiento, Bogart daw po rin niya. So, Grabe, ang Brian pala dito. Grabe Kung nabali ako ng mga tropa mo to. For sure, tropa mo to. Estado lang ng Meg Sarmiento. Ayun. Nasa sa'yo, sir, kung gusto mong, Hindi, basta tawag ko sa'yo dati pa, Sir Blur. Ang layo na narating na blur na yan. Tawag dito. And then, na-relearn ko talaga, Edmar. Edmar. And guys, Edmar daw. So kanina, pinakita ko lang yung mga work mo, pati si Sophie. And habang tinitignan ko, binabrowse ko yung photo, meron akong follow-up question doon. Paano nyo ginawa
Yung ganong set, paano nyo pinlan, mga ganon. Pero later mo na sagutin. Go ahead, sir, and let's Okay ba yung start. audio ko? Wait lang, ma'am. Okay ba yung audio ko? Medyo mahina lang, pero okay naman. Sige. Nasa bundok ako eh. Bundok? May shoot ka, sir? Hindi, yung place ko, Bulacan. Bulacan. Medyo may kita talaga yung net doon sa ano. Although may place naman na malalakas, dito lang talaga na timing yung place ko. Ano internet Eh, connection dyan, sir? Converge. Converge. Malakas din naman Converge. Depende sa area. Kasi minsan sa Molino, mahina siya. Okay. May area na malakas, may area na malakas. Let's start po. Please start introducing yourself. When did you start? And ano yung genre nyo? And ano yung mga creative approach nyo? Basically, your whole journey sa photography. Kahit brief lang. 2016. Hindi, joke lang. Ano ba tawag nito? Ayun nga, my name is, full name ko talaga, Edmar Buelva. Tinatawag nila akong Ed, ganyan. And then, nag-start lang ako sa photography sa kanila ako tinatawag na Fleur. So, ang journey ko sa photography, nag-start ako way back 2017, nasa UAE pa ako. Top-road kasi ako. And then, before ako napunta sa photography muna, and then, yung work ko as a stylist, as a visual display artist ako, and then, na visual merchandiser din ako ng sa brand na Marks Spencer. Tawag nito yung marketing na gano'n. Siguro tumagal ako ng 7 years doon. And then, ayun ang tatawag ko from ESAP. Doon nung nasa UAE ako, 2007 din ako nag-start ng photography. Ikukwento ko pa bago Ikaw, sir, kung saan ka komportabling ikwento? Yung pagpunta ko sa photography, parang tawag ito eh. Ano ba? Aksidente ba? Paliwanag eh. Parang sa gitna lang ako nag-focus eh. Yung parang nagtatawag na ito yung paano ba? Parang naging intro ko. Hindi ko talaga ganun eh. Parang lang ako yun. Gusto ko lang mag-cash yung sunlight. Kasi ako dati na nasa UAE. Ang happy ko talaga doon. Fishing. So nag-dive. Tapos diving yan. Tapos ang gawain ko lagi noon, bago ng day off ko. Bago na kong day off ko. Pupunta na agad ng dagat. Hindi nag-dive ako ng gabi. Tapos buong gabi yun, start ng 7 p.m. hanggang abutin ako ng umaga. Wow. So every time na ginagawa ko yung during day off ko, tapos yung nakikita mo sunset, yung kung liway-liway. So lagi ako nang gamit, sabi ko, parang takot pag kinukuha na ko siya ng cellphone lang. Tapos sabi ko, doon ako nagpapatid kaya pagdala ako ng camera dito. Yan, yung kasama ko sa nagda-diving, parang siya po, photo ko. And then, yun, in-offer niya sa akin yung camera niya. Sabi niya, gusto mo, bili mo na lang yung camera ko. Tapos doon na nag-start. And then, patawag nga ito. Yun nga, nakawa ko ng camera, tapos di ko naman alam paano settings. Nag-attempt ako, YouTube, di ako matuto. Tapos nag-enroll ako sa photography school, course sa UAE. And then, doon na nag-start learning. Actually, yung course na yun, hindi ko nga masyado seryoso kasi ganun pa rin nangyayari. Mag-fishing ko, tapos papasok ko ng buyat sa Tapos anong year ka nag-start ng portfolio mo dito sa Pinas? Dito sa Pilipinas, 2019? 2019. Tagal-tagal na rin. And ano yung unang genre na pinasok mo? Or more on portrait ka ever since? Maliban doon sa fishing na Kasi, natatawag niya ito, yun nga, ng school, sa photography. May mga nakilala ako doon, tapos parang, may nakilala ko yung president ng isang group. Actually, parang lang siya doon. Ayun, comment in my experiment, presidente ng litrato UAE.
So, classmate ko siya. Tama, classmate ko siya ng kay Sir Ryan Balis, basic photography. Actually, yung hindi ko kasi sineryoso kasi ano ba tawag ko ito, parang ang habol ko lang talaga nung malaman ko lang yung settings ng camera. And then, yun nga, nang nagbuo sila ng group, tapos parang doon na nagkaroon ng interest ko. Tapos nag-enroll pa kami ng intermediate. Doon, ang nagturo sa amin, ambassador ng Sony ng Wow. UAE, si Mr. Sampuran. Tapos yun, nung start yung class niya, doon ako nagkaroon ng interest kasi yung topic niya sa amin, more on, tawag nito. I mean, yung topic niya sa amin about sa lights, paggamit ng speed light, ganyan, strobe. Tapos, pero ang genre niya talaga, portrait. So, yung portfolio niya, mga fashion, ganyan, or portrait na. And then, yung visual display artist ako, parang nakonect ko yung dalawa. So, kaya doon ako napunta sa ganitong genre, portrait. Actually, ang hilig ko talaga, beauty shots. Kaya talaga pinaka-hilig ko. And, kailan mo na-realize na gusto mo na yung ganitong style mo ngayon? I mean, paano mo siya na-develop? Kailan mo natutunan or paano ba? Na-develop yung unique style mo ngayon when it comes to portraits? Kasi, yun nga, nung nandito na ako sa Pilipinas, nag-work pa rin ako as visual display artist. Local bags. So, hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi Pero, it's okay. tawag dito, may bago pa ako dito local bag siya, tapos creative department ako doon. So, nang gagaling yung mga stock natin sa Marikina. And then, binibenta namin siya ng may kataas ang presyo sa mall. So, kailangan yung creative style mo doon para lang yung sabay mo yung mga competitors. So, alam mo na, parang ganun din, na-apply ko siya sa photography, tapos doon nagugulo na yung schedule ko kasi nga, 2019 na. So, parang gumagawa na ako ng portfolio dito sa Pilipinas. And then, nagkakaroon na rin ako ng client. Tapos pagdating ng 2020, alam mo, pandemic, wala nang work lahat, diba? Kung una sa company namin, kung tinanggal yung mga lalaki sahod, tapos yung wala naman talaga masyado. Ayun, parang kaya ng company tumakbo nung wala kami. Kasi may mga sales sila eh. Kami creative department kami, di ba? Tayo sa office, tapos for on, display, ganyan. Focus namin. So, ang pinaka-thinner lang talaga ng mga sales, yung magbibenta ng mga produkto. So, doon na nag-start doon ako nag-start ng serious. Kasi kailangan ako kumita ng pera eh. Nung pandemic na di ba? Wala akong work. And then, ayun na, doon ko pinush yung portfolio ko. Dati kasi nung nasa, nung way back to 2019 na, yun eh, tumatanggap na ako ng mga client, pero nag-collaboration pa rin ako, tumatanggap na ako ng mga XD. Ayun. So, yun na, doon ako nag-start ng course kasi kailangan ko siya pagsabayin, i-improve yung skills ko sa photography, yung work ko, tapos at the same time, kumita. Ang gulo nun na ano yun? Nakakatuliro. Doon ko sineryoso, sabi ko na diba, tao na actually, parang nasasabay na akong depression kasi siyempre, di ba, I mean, may baby na ako, and then happily married na, so bibilibuhay akong pamilya. Oo, mahirap magbitaw na agad ng trabaho pag di ba? Nag-uumpisa ka pa lang sa photography. Ngayon nga parang gusto ko mag-apat na trabaho. Joke lang. Ayun, when it comes to collaboration and vision, kasi nabanggit mo kanina nakikipag-ex-deal ka, yung pagko-collaborate mo sa mga models mo or clients, crucial ba siya when it comes to crucial photography, crucial ba siya when it comes to portrait photography? Paano ka nakikipag-work sa clients or models dun sa vision mo sa style mo? Paano yung approach mo dun? Ang approach ko din. Dati kasi di ba, kasi madalas di ba ang client ang nasusunod. So paano mo nabibigay yung approach mo when it comes to your vision na nare-retain mo pa rin yung artistic side mo?
Sa akin kasi ang nangyari, ang tawag mo ito, ganito kasi yun eh. Yun nga, sa collaboration muna, I mean, yung mga collab-collab. So, dumating na ako sa point na stage na kailangan ko nga kumita. So, parang, ano ba tawag nito? Parang work ako into marketing. So, dapat sa collaboration to. Although, hindi naman lahat ako yung win-win situation, dapat lahat ng involved. Lahat kami mangkinabang. For example, makeup artist, yung model, tapos ayun nga ako, tapos kung meron mga gusto sumali pa na I mean, mga assistant, ganyan. So, dapat lahat kami makinabang. So, yun nga, doon na ako nag-start ng preparation, sa outfit, connected pa siya doon sa shooting place namin. Tapos kung, yun nga, doon ako dati wala akong preparation na ginagawa. Like, storyboard, mood board, dati hindi ko ginagawa yan. So, nung nag-start na ako ng seryosoy ko talaga yung yung nakatawag nito, portrait, yung portrait. Doon ako nag-start mag-ano. Ayan. Bago mag-shoot, nag-prepare ko ng mood board. Hanggang sa nadala ko siya sa client. Tapos yun naman sinasabi mong style. Yun nga kasi nang gumawa ko ng portfolio ko, I mean, ang naging shooting ground ko, dito sa Bulacan. Sa, Manino, mga Ilog, ganyan mo. Oo nga may kabayo pa nga eh. Ngayon ang nangyari, nagulat na lang ako kasi yung mga client, gusto kong pumunta ng ibang lugar. Pero nag-iisip ako ng Baguio, mga ganyan. Tapos ang mga nagiging demand ng client ko sa akin, sir, gusto ko yung ganito, yung ginawa mo ganito sa page mo, ganyan. Sabi niya, paano ba to? Ganyan. So, doon ako gusto ko umalis sa place ko. Tapos, gusto ko mag-shoot ng studio eh. May mga setup. Kasi kahit pa paano, may alam akong basics sa mga lightings eh. So, gusto ko may improve yun. Sabi ko, bakit ganun? Eh, parang hindi pa na nakakawala sa kung baga sa tawagin mo, concern ko na eh. Sabi ko, parang hindi ako nakakawala sa zone na to. Sabi ko, yung mga client gusto pa rin ito. Tapos yun, parang doon na. Hanggang paulit-ulit ng customer, yun, siyempre, may improve siya, na-improve. Actually, ano ba tawag ito? Sa lahat ng shoot ko, wala pa ako nasasabing 100% na perfect eh. Lagi talaga mag-challenge. Ayun. Kesyo may naiwan na ganito, kesyo may kulang na ganyan. Wala pa akong 100% talaga na masasabi kung I mean, smooth, super smooth. I see. Okay, mag-commercial lang tayo kasi merong mga nag-comment. Si Sir Mike Sarmiento, bakit po Blurberries napili niyong name? Yeah, good question. Bakit nga po? Yan kasi, ano ba tawag nito? 2018, bumalik ko dito sa Pilipinas kasi ano ba tawag nito, yung wife ko ayaw mga anak dun sa UAE. And then, na-late yung merit, yung pasad namin doon sa kasi bawal yung massive plan kasi. So, ang bala ko talaga, babalik pa rin ako ng pag-work sa ibang bansa. And then, yung stage ko dun sa, kung nasan man ako ngayon, siguro, parang marirate ko nasa na ako, ng 6, 7, ganun. Parang medyo may knowledge ako ng konti sa photography. So, parang iniisip ko lang gagawa lang siguro ako dito na parang, itong Facebook na to, parang, pwede mag-run dito sa Pilipinas na kahit wala ako. Pwede siya mag-run. Contact ng client, ganyan. So, ayoko lang din ng name ko kasi baka hanapin, sabi ko mamaya hanapin, Edgar ba ganyan. Madalas ganyan sa client, di ba? Yung hinahanap. So, parang gusto ko siyang lagyan lang ng halimbawa, ng ganitong studio, tapos pwede siya mag-run na kahit wala ako. Galing yan. Nasabi din ni Sir Mike Sarmiento, shoutout po sa mga fans niya sa Dubai. Yun, pa-shoutout daw sa. Hello. And then ako, hello po sa mga taga Dubai. Super thanks ako dyan sa group na yun na sinasabi ni Mike Sarmiento, yung literato group. Doon ako, parang journey ng photography ko siguro 60% galing ko. Kasi doon ako parang sasabihin ko nakasa ng And si Hannah Margarita, si Madam. Idol ko to, si Blurberries. Idol ka daw ni Madam. Tas Ace Garon, good evening daw. Good evening din. So, Hannah, ako yung melody. Oo, magaling yan sa studio shoot. Angel Castro, may question siya. Possible ba na magkaroon ka ng workshop on-site? Nature scene
and post-processing. Yeah, possible daw po ba? Possible Parang naman. masterclass yung ginagawa nila Sir Richard. Actually, may mga nag-o-offer na yun. Siguro, nasa tatlo, dalawa na. Hindi ko lang talaga masyado yung ano. Kasi ano yung tawag nito? Ang hirap kasi Organize. Tawag nito, sabihin natin na hindi naman mag-organize na I mean, yung mga ako ng gano'n, ng responsibility I mean, ang gusto ko kasi para sa akin siyempre, di ba, pag mga ganyan, magbibigay sila ng monetary, for example, registration fee. Parang ang hirap naman lang, hindi mo i-provide yung expectation nila. For example, sa gamit na lang, di ba? Tapos, siyempre, nasa kami. Siguro kung pwede, siguro, magkaibang venue. I mean, yung halimbawa post-processing sa ibang venue ng gano'n. Kasi, yung sa place ko, alam ko na agad alam ko na agad kung ano yung magiging challenges So, possible naman, hindi pa rin na natin kung kaya. Yeah, how about one-on-one? Sabagay, ang awkward naman nun na nature, tapos one-on-one lang yung, yung workshop. Pero malay mo, di ba, may mag-inquire na one-on-one. What else? Nasagot po ba, Sir Angel? Hindi ko pa masyadong ma-organize sa isip ko kasi talaga I mean, ang hirap kasi. Sige, try natin. Kasi yung sa akin kasi, sa ibang bansa pa rin yung offer Sila yung magpo-provide, I mean, hotel, nandun na lahat, gano'n. Ang problema, UAE lang din yung offer. Paano kaya? Pag-isipan natin yan, sir. Pag-isipan natin. Oo. Pwede kitang bigyan ng tips. Kasi natutunan ko din yan sa ibang mga nag-masterclass. Kasi tinatanong ko din sila paano nila ino-organize, ganyan. Malay mo, sponsoran ka din ng Nanlight. Nanlight, baka naman. Hindi ko lang masabi, nasa dulo ng dila ako. Ayun, baka mag-sponsor sila Nanlight, Tamron, baka naman, sir. Baka naman mag-sponsor kayo para naman makapag-masterclass na si Sir Edmar. Sir Blur pa rin yung gusto ko sabihin. Sir Ed na lang. Sir Ed, ayun. When it comes to experimentation, tsaka sa pag-evolve ng as an artist, how do you approach yung pag-experiment mo sa craft? Yan, kagaya nga na banggit mo kanina, gusto mo mag-shoot sa ibang lugar, sa studio, sa ganon. Paano ka nakakapag-experiment na yung gusto mo talagang gawin? Kasi hindi maalis sa artist na kagaya natin na, alam mo yon, mag-shift dun sa gusto ng client. Parang mas gusto mo mag-experiment ng ibang style. Sa akin kasi, ang tawag ko, start ako lang sa basic, tapos yung connected pa yung actually, na-apply ko kasi siya kung yung sa dating work ko So, ngayon, ang sinasabi mo ito nagagawa ko lang sa collaboration sa client. I mean, tawag nito, nag-relate ako kung anong outfit meron sila Unless na lang siguro ko ako magpo-provide ng outfit, tapos ako pa rin mag-provide ako masusunod sa shooting location. Ayun. Kasi sa part ko, hindi pa nangyari na ako masunod sa dalawa. More on ka talaga, team effort. Ganun siya. Hindi naman, kasi parang may lumalapit sa akin, may outfit na sila. Tapos yung outfit nila, ano ba tawag mo ito? Parang lagi na lang, gratis. Wala pa lumapit sa akin na may outfit na Asian fashion. Pero kung Sir Noel, baka naman. Noel Monson. Ako sayang. Nakapag-collab na ba kaya nun? Matutuloy sa nakaraan, kaya lang, ayun, tawag nito. Busy no? Busy siya, ang dami niyang shoot tapos may biryani pa siya. Actually, parehas kami. May niraran din akong small business. Kaya, ayun, dapat yung collab namin pupunta kami. Kailangan bantayan. Okay. Nagigets ko naman, siguro start small, pero congrats pa din. Nakasama ko si Edmar twice. Napaka down to earth. Ayun, sabi ni Sir Angel Castro. Tapos sabi rin niya, possible ba na magkaroon, hindi, yun,
na tanong na pala niya yun. Si Sir Mike Sarmiento, baka po pwede niya i-lead ang Litrato Grupe Pilipinas. Yan. Baka pwede mo daw i-lead na. Ayun, no? Ang laking responsibility kasi ang nag-give vision ko dyan, yung the way you had kung ano meron sila sa UAE, dito sa Pilipinas, alam mo yung wildlife cravings dito. Oo. Diba? Ganun siya dun sa sa Dubai. Hindi dun sa kanila kasi may mga sponsors eh. Kasi Parang malaki. sa Taiwan din may mga sponsor din. Malaki yan talaga. I mean, okay naman ako mag-start na from the scratch. Ang problema kasi, ang hirap pangakuan kasi diba, iraram ko yung studio ko. And then, yun nga, yung sabi ko sa'yo, paano na yung pamilya na rin ako. So, aside from photography, may mga pinupush pa ako, diba? Ang hirap pagsabay-sabay. Ang hirap makakuha ng schedule. Sabagay, tama naman. Parang ang pangit naman kasi na, mag-run ako ng isang group, tapos hahayaan ko lang. Parang, kahit ngayon dun sa na lang yung pag-share hosts nila dapat parang inaano pa rin nila, diba? Sinusupervise mo pa rin. Ano yung mga hosts nila. Tsaka baka mamaya may tinatanong sila na hindi naman nasasagot, kaya walang sumasagot. Doon pa lang, issue hindi naman tayo paano. I see. Okay. Pakita ko lang wait, nasagot ko ba yung sinasabi mo experimentation? Sa akin kasi, ano ba tawag nito? Nung natuto ako maggawa ng storyboard, moodboard. Ayun, parang visualize lang. Pinokunik-kunik ko lang lahat. Doon lang nagkakaroon ako ng experimentation na sarili ko. Like, for example, accessories, tapos mga additional props, tapos yung... Ako kasi, natawag nito, doon na talaga ako lagi. Kinukunik ko muna. Muna ako kinukunik ko yung yung subject ko. Bagay ba sa kanya yung outfit? And then yung outfit naman versus background. Ayun lang yung parang pinaka-key pieces ko lagi. Subject, outfit, and then background. Tapos yung experimentation ko doon, yun na. Emotion niya, paano pa yung mga props namin. Doon ako nagkakaroon ng experimentation doon sa sinabi. And then doon din nag-evolve yung skills ko. Kasi siyempre kapag gumagawa ka ng mood board, nagkakaroon ka na ng mga research na bagay dito, ganyan. So nag-start ka na mag-browse sa mga interest, baka may makita ka pag itong idea. Ito kasi yung gusto kong itanong kanina. Kasi ito talaga yung tumatak na work mo sa akin eh. Mag-share lang ako ng screen. Saglit. Kita mo na, sir. Etong kay Jewel. 2 beses ko pa lang tong nakuhanan si Jewel. So, etong shots na to, or etong set na to, ang question ko lang, how do you set this up? Yan, paano nyo napagplanuhan to? Aside from mood board. Sa kasi yun ano ba tawag nito? Yung place na yan, actually nung unang shoot ko dyan, nagkaroon ako ng ocular visit. Scout ko talaga yung place. Sa Bulacan to? Ganda. Tapos ayun ko para akong tanga nun. May pupunta ako doon ng tanghalin dapat. Tapos nagpalipas talaga ako ng hapon. Hindi naman ako ganun katalinuhan, hindi ko alam sa tipong bibigit araw. Tapos tinitingnan ko siya, kasi ako pagka nagla-lights ako, speed light lang nadadala ko sa labas eh. Tapos one light setup lang talaga ako. So, kung may backup man, reflector na yun. So, ayun nga, parang tinalo ko talaga dyan kung saan ko siya i-position sa ganitong oras. Kasi nag-start kami dyan. Speed light to, sir? We. Speed light na, 8685. Talaga? Nakala ko AD200 or AD400. Pangarap ko nga yung sinasabi mong 80, kahit 80, 200 lang, masaya na ako eh. Grabe, ang galing eh oh. Tapos Blurberries yung name mo, pero hindi ka nagbe-blur ng background. Actually, yung una kong makakuha, puro blur. Pati subject. Pati subject. Sabi ko nga sa'yo. Lahat ata tayo ganun eh, no? Nag-enroll ako ng photography class, which is hindi talaga ako natuto. Sa labas ako natuto. Ayun, pumapasok ko, kuya, ganyan-ganyan. Tapos, parang nagkaroon kami ng activities noon. Pinala kami sa PC Place.
I mean, parang ang ini-expect sa amin ng instructor namin, kumuha kami ng mga parang street photography na output. Mga pinagpapasa ko, mga picture ng isda. Bulaklak, ganun, no? So, diyan talaga, I mean, hindi, so masasabi kong hindi naman ako ganun ka 100% prepare ng shoot na yan. Pero, ayun nga. Tapos, yung kabayo, sir, sorry. Yung kabayo, sir, dyan din sa Bulacan yan. Actually, yung... Hindi siya in-import from other cities or nearby cities. Yung horse na yan, ang owner talaga niyan, yung caretaker ng shooting area na yan. Kasi yan parang private ranch. Hindi naman siya ranch, parang abandoned na nga siya abandoned na. Tapos tinubuan na siya ng mga bulok. Oh. So sabi ko, I mean, syempre mag-shoot kami diyan tapos yung pa-collaborate ko din, hindi ko talaga tagal diyan. So, syempre mas maganda na rin kung meron kami kasamang local people doon na mag-a-assist sa amin. So, talagang binayaran namin siya, tapos nirent pa namin yung course. Nirent yun na rin. Sobrang challenging yan. Kaya naging ganyan yung 100% siguro. Kaya siguro naging ganyan yung 100% masasabi ko lang. Kasi yung unang attempt namin, inulan kami. Nakakaya sa owner ng gun. Yung unang shoot namin, minake-upan siya sa bahay ng father ko. And then pagpunta namin doon sa place, shooting location, umulan. So na-reshoot yan. Next week, bumalik kami ulit. Ayun, binigyan kami ng magandang weather. Kasi although pwede naman naming antayin yung tumila yung ulan. Kaya lang kasi, di ba sabi ko sa'yo, in-scout ko yung place, tapos pinagplano ako talaga kung saan ko siya itatayo. Tapos hindi mo makukuha kasi sabi ko, ang ganda sana ng yung ambient light, yung weather noon. Kasi ang pulimlim pag umulan, di ba, kahit magtaas ka ng shutter speed mo, I mean, kaya mo siyang kahit ng ambient lang gamitin mo, hindi ka na gumamit ng lens Ang ganda ng outcome niya. Kasi makakapag 1.4, 1.8 ka, tapos pwede mo taas yung shutter speed mo. Kasi wala namang araw So, continuous yung output na makukuha mo. Pero kasi na-visualize ko na sa'yo. I mean, tumatak na sa isip ko na ganito gagawin ko. So, kahit na pwede namin antayin, nag-suggest nag-decide na ako, sabi ko, ma'am, sorry, pwede ba i-reshoot na lang natin? Tapos yun, ng next week, buti pumayag pa yung under ni Sophie, tapos yung niya. Buti pumayag na yun. Actually, pati yung effort ng makeup artist dyan, sobrang fans ko din talaga. Kasi 2 days na, parang naging nangyari, 2 beses yung makeup artist si Sophie. Tapos, balagtas block pa yung makeup artist niya. Layo din Tsaka ang layo niya ni Sophie. Napapunta mo ng Bulacan. Kaya nga. Actually, sa proposal ko lang din, kung nagustuhan din naman nila kahit paano yung mga tawag doon. Mabait naman kasi mama ni Sophie. Basta nagustuhan niya output mo. Bait yan, papayag. Pero ngayon ata, bawal na no? Oo, kasi nakaibigan na po siya, di ba? Bawal na. Limited na yung manager na siya. Pwede naman, kailangan magbayad talent din. So, this is speed light din, itong shot na to. One speed light. Tama? Isang video lang talaga dala namin doon. Guys, TP685 Godox. Galing Tapos ang battery nun, eto ba yun? Eto, envelope? Yan. Guys, tignan nyo. Kung siya kaya niyang gumawa ng ganyang output, speed light lang gamit. Astigos. Sabi sa inyo, hindi nyo kailangan mag-upgrade Nagpapabulong kasi kayo. Ayan. Di ba? Pero ang liit ng kabayo niya, Tama-tama lang kay Sophie. Ang cute. Actually, ngayon pati yung kabayo challenge sa amin kasi, yung tsura niya talaga, parang yung ulo na pwede mo highlight sa kanya. Hindi siya ganun kataba, hindi siya ganun ka-masculine na kabayo. Hindi siya ganun katabaan. Babaeng kabayo ba to? Inaasar pa nga namin si Shikya, ang tawag ko Pampeng. Kasi nga Kasi maliit. Akala ko nga kanina donkey. Kabayo pala talaga. So ngayon, pinong-position pa namin siya. Kailangan namin siyang i-position na, huwag mo siya malaki. Tapos, siyempre nandun pa yung challenge, kabayo yun, hindi mo naman agad mapapasunod yan kung saan ko siya position. Ayun, sige. Stop ko na yung share. Thank you sa sagot ng aking tanong.
So, hindi ako makapaniwalang speed light yun. Pero ang galing, ang galing. Alright, may tanong si Sir Robert Magno tungkol doon. Ano daw setting ng flash mo sa shoot na yon, yung pinakita ko kanina? Ilang power and zoom? Depende yata sa angle mo yun eh. Or nagpalit ka? Ang gamit ko kasi doon lente 85 eh. So nasta kami dun sa zoom na 85. Pero kasi ano ba tawag ko yun? May diffusion sound na 120 to 120 cm na octabox. Ba? Pwede mo naman nakaset up yung speed light pero may diffusion siya ng 120 octabox. So kapag kahit naman sabi natin kahit i-zoom, kahit i-adjust mo yung zoom, pagputok mo kakalat pa rin yun dun sa sa loob ng ng octabox eh. So, ang flash power ko noon, nag-i-start ako ng 1/32 kasi nag-shoot ako ng 1.82.8. Tapos ang pinakamalakas ko lang 1/16. Tapos 1/8 kapag sobrang layo sa kanya ng ng ilaw. Ng ilaw. Pero pagka ang ginagawa ko kasi nag-shoot muna ako ng isa. Tapos may assistant ako niyan, kapatid ko lalaki. Tapos si Blur Visual, actually rin yan parang tropa ko na galing din ng UAE. So, pag may mga shoot ako, nag-present sila na, yes, kita na hindi mag-shoot na rin ako. So, shoot ko muna siya, tapos mahanapan ko ng way na tago yung ilaw. Tamad ako mag-edit eh, super tamad talaga. Pwede naman na yung ibang ginagawa nila na, di ba, kahit na nandun yung may hawak ng ilaw, tinatanggal na lang. Ako, inanapan ko talaga siya ng pwesto na hindi halata. Ayun kasi turo sa amin ng sa interview, sabi niya, matawag actually ang ganda ka naman sinabi niya noon sabi niya, alam mo ba kung bakit hindi nag-iilaw yung photographer? Kasi nga, hindi sila marunong mag-ilaw. Hindi sinasabi lang nila na mas maganda pa rin yung ambient light, yung natural light, and sa mabilis yung gawa. So, yun yung tumatak sa isip ko. Tapos na yun, tinuruan niya kami yung tamang position ng ilaw na parang, magbabase ka dun sa shadow niya. Na hindi talaga siya halatang ng ilaw. Kasi pwedeng nandito yung sunlight sa sa left. Tapos pag nilagay mo siya sa kanan, nakokontra na agad yung shadow, di ba? Malalaman mo na agad kung saan pinasishoot yung ilaw. So, ayun, shoot ko muna ng ambient, yung subject, tapos hanapan ko kung saan ko i-position yung lights, tapos doon ako mag-decide kung gano'ng kalakas, tapos kung ano yung settings ko. So, din sa naging settings ko, naglalaro lang ko lagi din ng tanda ko pa lagi lang ako ng 1/16 na power, tapos 1/32. Pag sobrang dapat sa kanya ko. Tapos ang aperture ko niyan, 1.82. Pero madalas ako lagi mag-sit sa f2, tapos hanggang 2.8. Ayun, I hope nasagot po Sir Robert Magno. Nasagot po ba yung tanong? Tingin ko nasagot naman. Hindi siya nag-reply. Ayun. Oops. Oh, no. Kung ano-ano nakiklik ng kamay. Hindi siya naguluhan sa paliwanag. Naguluhan ka daw ba? Ako naintindihan ko na. Yes daw. Thank you po. Yan. You're welcome. Ayun, next question. So, yung shoot mo kanina kay Jewel, same din dun sa iba mong mga shoot recently, I have noticed na parang may storytelling siya per sequence. So, paano mo nakakonvey yung ganong narratives and emotion? And na-apply mo din ba siya sa paid clients? Yung storytelling style? Yung ano ba tawag na ito, lalo akong mas nag-focus sa part na yun. Kasi may mga answer pakinggan siguro nasa 5 to 6 client na tapos sabi, uy, sir, yung approach sa'yo, sir, paano mo ako nag-picturean ng ganito? Galing, sabi niya galing. Never pa akong nagkaroon ng ganitong picture na parang, hindi halata na, hindi, parang sa picture hindi halata na may kumukuha sa akin. Parang normal lang. Ayun nga, kasi parang ang kinahiligan ko talaga siya, beauty shots, headshot. So, ewan ko lang, ewan ko kung parang kasi sa akin, ayoko nung boring na siyempre headshot na lang kinukuha mo, alam mo, mukha pang parang passport picture, one by one. Tapos, na-improve ko yung skills ko sa framing una.
Ayun, pag super lapit, kailangan nakikita ko yung dalawang kamay kahit pa paano sa frame. Kaya kahit isa Mm. lang. Tapos Mm. hanggang sa palayo ko ng palayo, dapat may ano pa rin, may movement pa rin siya ng kamay niya. Tapos nung second improve ko naman doon, yung emotion niya. Mm. Magdi-decide pa ako, cheerful ba kami, ano ba, roll lang ba, seryoso lang ba siya. Tapos yun na, doon ko na ibabagay sa scene. Di ba siya, nandito ko sa baba, dapat yung itsura niya para siya nawawala. Tapos yun, i-explain ko sa client, i-explain ko madalas in-explain ko sa client yun. Paano ba? Actually, mahirap ko kasi Pero sa wala mga pa demo. namang nawalang client, sir, di ba? Meron Naligaw ba? akong, ano na tawag nito, meron akong part na super nahirapan talaga. Pero hindi, kahit pa paano, hindi naman lang eh. Yun nga, mahirap sa, yung, dahil 18 yung mga kinukuha na ako. Meron pa sa unakuha ng voice na, sana hindi niya ako marinig yung client. Tapos pinag-gown mo, no? Tapos yun, hirap ako sa emotion niya. Mm-mm. Kasi, sabi ko, ganito lang gawin natin. Bigyan mo ako ng pagkakaya, different. Bigyan mo ng different yung pag-selfie mo dito sa ginagawa natin. Nagtatawag yung sorry. Tinatawag ata ko nung dumaan yung basura. Bakit late na? Grabe, talagang tiniming pa sa akin. 8:40. Hindi, wala naman akong masyadong trash dito sa bahay. Anyway, move on. Sorry. Hindi, actually, puti nabanggit mo. Kasi sa shoot namin, madalas yung mga assistant ko, ganyan din biruan namin lagi. Kasi, ba, yung ganyan. Ba't nandito ka? Kuya, dumano yung basurero kanina. Yung nabanggit mo. Nagpa-flashback din sa akin. Kaya tatawa ko. Coincidence. And, hindi, super late na. Ngayon lang ata sila doon. Ngayon lang nangyari yan. Anyway, ayun. Yeah, goods yun. Yung emotion and na-apply mo din sa paid clients. Kasi talaga may mga clients na sobrang hirap i-instruct ng emotion. No? Actually, to be honest with sa storytelling, sa ngayon, sa stage ko, kinukulang pa talaga ako. Nasa pa lang ako eh. Yung sa stage nasa subject pa lang. May mga galing kasing photographer na, alam mo yung mga lalo sa wedding. Mm-mm. Parang hindi siya coincidence eh. Yung na-highlight talaga nila kung ano yung naging special shoot na yun. For example, kahit yung mga tipong bulaklak lang, or kahit yung object eh, nako-connect nila dun sa sa shoot, na tatatak talaga dun sa set na yun. Mm-mm. Like for example, yung picture ng mother niya, yung mother niya pa nawala na. Diba? Tapos ang gagaling. Anong nangyari kasi ngayon, siyempre may naroon ako studio. Tapos, nangyari kasi sa akin, kaya siguro yung iba nag-aantay ng mga things ko. Nag-stick na ako sa package na which is win-win talaga yung yung all-in na. Hindi naman all-in. Yung tatawag mo. Yung mabibigay ko rin yung needs ng team ko, makeup artist, video. Yung asking talaga nilang PM nila. Ako kasi yung parang naiiya pag gagawin na, ganito lang budget ng client niya, ganyan. Parang gusto ko mag-stick sa price, tapos ngayon, ang nangyayari, kahit na wala akong ma-shoot, ang ginagawa ko, para maging fair ako sa client ko. Kasi kaya naman, for example nangyayari to yung sasabihin mo, wala na akong client, parang gusto ko nang tumatos ng kahit yung mga, yung gusto mong magtawad ng 30%, 20%, gano'n. Oo. Ang ginagawa ko na lang ngayon, since gusto kong mag-improve yung sarili ko sa wedding, so nag-freelance ako sa ibang studio. Tapos ngayon, tumatanggap lang talaga ako kapag kinuha yung package ko sa studio namin ngayon. Sa Blurberries. Oo. Yan ang hindi naman makakapagpabagsak, pero parang magkaka-low low impact sa brand mo, especially maganda na yung brand mo na Blurberries tapos tatanggap ka ng lower package or mag-discount ka. Unfair sa mga naging client ko kasi may mga client kami, nag-rent pa talaga ng may farm kasi dun sa may resource kasi dun sa resource farm ko. Meron akong last na client namin from Japan. Nagbakasyon lang dito. Talaga nag-rent pa siya ng dalawang room, which is magkano isa 10,000.
guruin mo 10,000 dito. Para lang pag-makeup namin, tapos pagkainan namin. Yun yung isa pang kinakatakot ko kaya hindi ako nagmi-mini session, hindi ako nagte-30% off, hindi ako basta any discount kasi yung mga clients ko, follower ko talaga sa Facebook. So pag nakita nilang gano'n, ang unfair naman no na ibigay ng lower price sa Ibagan. 'Di ba? Pero Actually, iba yung feeling na may mga inquiry nga ako talagang binabara ako. Sabi niya, yung post niya naka-promo pero yung price niya parang hindi naman promo. Oo, yun. Parang nakakahiya sa part nila kasi nagbayad sila in full. Tapos, ibibigay ko lang ng mas mababa pa. Which is tama naman, may point naman. Kasi nare-reward mo yung mga low budget or hindi dun sa level na budget na kailangan mo. Tama naman. At least kung ayun nga, yung side mo, gusto ko ayun nga, gusto ko pa rin kumiti, ganyan. Siyempre, nag-dance case mo pa rin. So, ang ginagawa ko, instead na, kunin ko yung ganong kababang offer ng client, mag-freelance na lang ako sa ibang Actually, napadpad lang ako ng Viva Max. Tapos ngayon, parang, tawag na ito, yung last Pero photographer ka sa Viva Max. Hindi ka cast. Linawin lang natin na photographer siya doon. Ano lang ako noon, yung sa behind the scene. Behind the scene, okay. Tapos, bigla ako hinatak na gawing, ayun, yung role photographer, tapos bigla ako hinatak, nagulat nga rin ako doon eh. Hala, ikaw ba yun nasa... Hindi ko pa naman napanood yun. Joke lang. Ang hindi ko lang nasayahan doon, kasi yung mga kuha mo, hindi pwedeng labas. Nakakontract sa kanila. Sila lang makikinatog ng laman ng SD card mo. Bawal. Pero iki-credit ka naman, hindi. Hindi rin. Pinikredit naman sa Ay, okay lang yun. Tsaka bayad ka naman dun. Pati nga ngayon yung recent project mo yun. Mga sexy ladies demonstration. So, hindi ko rin siya nalalabas sa studio. Ayan ang hindi ko talaga magagawa kasi baby ang mga yung mga sexy shoot. Kahit naman gusto ko labas, parang out of na rin sa market. Kasi gano'n mo, parang shoot mo mga debutant dapat bigla akong lalabas sa market. Oo, tama naman. Baka ma-off yung ibang viewers. Ayun, sabi ni Sir Robert Magno, nakakabilib lang sir, speed light lang, pero parang naka-AD 200 ka. Kaya na-curious ako sa settings ng ilaw. Hehe. See, sabi sa'yo hindi lang ako yung ayaw maniwala na speed light lang yun. Speed light talaga yun. Pwede natin yung Buti na itanong ko. Kasi kasi marami nag-wonder talaga nung nilabas mo yan. Actually, dyan nasira yung speed light ko. Hindi naman sa set ni Seti, ay sa set ni Sophie. Hindi sa set ni Sophie nasira. Yung sumunod na set yun, decotant din. Buti na may backup. Yung isang kasama ko, may backup. Ano na yun eh, Godox 8600. Hindi, yung sa akin TT685. Yung Leo na yung battery ay yung pinagamit niya sa akin. Pero hindi na yung sa set ni Sophie Yung sa set ni Sophie, yung Godox ko na TT685 yung ginamit natin. Yung DAA pa na battery. Tapos yung sumunod na client na namin. Kasi nung pagkalabas namin ng kay Sophie, yun sunod-sunod yun eh. Galing nga eh. Ang ganda nga eh. Tapos one speed light lang yun. Ayan guys di nyo kailangan ng mamahaling ilaw para sa ganong output. Nasa pana pa rin. Ayun. What else? Fifth question na pala tayo. Bilis. Any advice aspiring creatives for those looking na mag-delve into portrait photography or mga debutant and may apply yung art and styling na kagaya mo? Yung nagaya ng sayo pala. So, mga tips ka ba? Mga ganun. Ang advice ko, start ka muna sa talaga. Yung dami kasi yung mga nagme-message kasi sa akin, yun nga, yung si
siguro palapit na rin ako sa martial arts na yun. Ang dami nagme-message sa akin. Hindi na ako madamot sa ano, pero parang na-offend sila pag sinasabi sa akin, pag sinasabi ko sa kanila na, yung mga nagtatanong, sir, anong preset yan? Pwede ba manghingi? Mga ganun-ganon. Which hindi naman ako masagot na hindi ako nagko-collect ng preset. Talagang minamano-mano ko I sa doubt na, pag unang check ko pa lang na output mo, hindi ka gumamit ng preset. I doubt na nag-preset ka. Mano-mano talaga sa ako sa Lightroom, tapos sa Photoshop, yung may gusto mo lang talaga mag-design. So, ang dami yung tatanong sa akin, sir, ano bang preset na ano? Which is na, totoo naman sinasabi ko sa kanila, parang hindi nila meron namang mga naniniwala. Tapos, yun, pero bago ko sinasabi yun, sabi ko, start ka muna sa camera mo. Kasi, yung sa experience, sunod dyan, alamin mo yung settings. Correct. Kasi dyan pa lang maano mo na eh. I mean, yung sa white balance na lang, at saka yung Kelvin, marami nang bibigay sa yun eh. Tapos yun nga, marami nagtatanong na nag-jump agad sila sa editing na hindi pa nila kabisado yung camera nila. So, ang ma-advise ko, ayun na, pinaka-first, alamin yung camera nyo. Yung tipo talaga, kahit yung naka-focus ko sa subject mo, ang huli mong hawak, ang camera mo na lang. Tapos kahit nakasalpak siya sa mata mo, nagagalaw-galaw mo yung mga fingers mo hindi mo na tinitingnan yung button. Like, for example, ginagalaw mo yung actually, sa Nikon, sa Nikon may mga back focus pa sinasabi eh. Ako kasi nag-start ako sa Canon eh. Tapos napunta sa Sony. So, yun nga, kaya mo siyang galawin yung mga metering, paano mo siya na-adjust. Marunong ka tumingin ng histogram. Oo, yun, tama. Tama naman. Kasi nagagalaw mo yung mga daliri mo sa camera mo nang naka-focus ka sa subject na hindi mo na tinitingnan yung camera mo. Ayun, pag nagawa mo yung stage mo yun, okay na yun doon. Tapos dun, in terms naman sa editing, syempre mag-start ka muna kung ano yung nakikita ng mata mo. Dapat mapalabas mo muna sa camera mo yun. Huwag ka muna mag-focus sa editing. Although ang hirap tiisin nun eh. Kasi sa computation natin ngayon, saka pag nag-browse ka sa mga group, makikita mo agad pagandaan sila ng edit, pagandaan ng effect, pagandaan ng mood. Parang ang hirap mag-stick sa palalabasin mo sa stage. Yung parang mag-uumpisa sa madilim na output tapos pagagandahin pa ganun. Hindi naman sa ganun madam. Yung lang, parang ano yung nakikita mo, halimbawa sinut mo siya ng tanghalin na parang. Tapos dapat mapalabas mo siya ng ganung din talaga. Kasi di ba yung pag ginagawa, sinut siya ng hapon, tapos liliwanagan, tapos summer niya sinut, ginawang winter. Ganun. I mean yung cosplay yan. Mabuild mo na yung confident mo na, magkaroon ka ng client na kaya mong ipasa yung suok pa lang. Confident ka na. So, mama, ito yung mga shot ko. Ngayon, parang doon pa lang happy na siya. Pag nagagawa mo na yun, ayun, ang laki kasi ng tulong sa inyo, lalo na kapag dito ka nasa stage ka na kumakamit ka na talaga ng maraming client. Kasi may mga client talaga na happy na sa sa sock pa lang. Sa raw image pa lang. Oo. So, tapos kapag meron ka kasing ganung pag na-practice mo na sarili mo gano'n, napakadali mag-input ng editing. Kapag tama yung exposure na nakuha mo. Yung sa sock pa lang, kontento ka na. What if i-improve pa sa editing? Correct. So, yung ma-advise ko. Tapos, sa market natin kasi ngayon, ang dami na magagaling ng photographer. So, ang ma-advise ko lang, focus ka lang sa art mo. Tapos, sa customer mo. Lately na yan, kung magugulat ka na lang, sabi nga ba, parang nakahagod na ako sa gawa ni ganyan. So, huwag ka muna focus sa paligid mo. For example, may kasabayang mga photographer, huwag mo silipin yung mga gawa niya. Focus ka lang lagi sa gawa mo. Paano mo siya improve? Tapos second, sa customer mo. Kasi the more na happy yung customer mo, ibig sabihin nun, happy siya sa gawa mo. Hindi mo namamalayan, gumagaling ka na pala, di ba? Tapos pinipilit mo ibigay yung needs nila, yung expectation nila. So, doon ka lang focus muna sa dalawa. Yung art mo tapos yung skills mo. Siguro kung gusto mo talagang nag-work ka na, talagang nandun ka na sa stage na nag-work ka na sa gawa mo, yun, saka mag-explore sa ibang ibang genre. Kaya kung gusto kong gayahin ibang photographer o kaya ibang sikat talagang photographer kung gusto kong gawain yung tunahin nila o yung gawa nila. Tama. Ayun. Actually, nung nag-umpisa ako, pinagtatawanan ako kasi same sa'yo, nag-aral din naman ako ng photography kasi kasama yun sa course ng college. Sa advertising kasi kasama lahat yan. Photography, videography, editing, Photoshop, lahat tinuturo.
So, nung nag-umpisa ako, pinagtatawanan ako ng iba, bakit ako nagpo-post ng raw or sock? Yan. Eh, hanggang ngayon, nagpo-post ako ng sock. So, ayun. May Habit ko na siya eh. Dumating din Habit ako sa ko, stage na yan. habit Yung ko na nag-share ng kasi video. siya. Parang, excited ako laging i-share na, ay, ito yung emotion ng bata. Ah, cute ng baby na to, ang laki niya, ganon. Yun. Hanggang ngayon na ko siya nadala. And I don't care kung ano yung sinasabi ng iba. I really don't care. Kasi natutuwa ako sa output ko na yun. Hindi pa na-edit, pero natutuwa lang ako. Actually, yung ibang studio nga, nasabi sa akin, ano ba tawag ko, parang sabi niya, sir, ikaw lang nakita ko nagbibigay ng profile sa client. I mean, kasi yung camera ko naman, di ba, yung Sony, yung Wi-Fi, yung nakukuha mo agad yung sinisend ko agad talaga lang sa Messenger. Same sa sa RP, oo. Sinisend ko agad lang sa Messenger, lalo na pagka may, ang tawag ko, client, gagawa ng GC yun. Sinisend ko agad doon, on the spot, pakatapos na. Kasi alam mo na na tama yung settings mo, tama yung exposure mo. Kaya, kampante ka na isend talaga yung Tama naman. Kaya yun talaga ang kinagandaan kapag nag-aral ka talaga ng photography. So, sok pa lang, maayos na. Nasa sayo na lang talaga kung dadagdagan mo pa ng etchos sa editing. And then may one time, may isang customer talaga ako. I mean, siguro, five, sa buong set namin, 5 photos lang pinapicture, pina-edit na. I mean, talagang super happy siya sa akin. Hindi sa pagmamayabang to, ayoko lang sabihin pangalan. Pero hindi pa naman ganun kalaki yung asking ko nun. Pero talagang super happy siya sa shot. Ang ginawa niya lang sa akin, pina-edit niya lang sa akin, bilang na pinakulungan. Limang picture lang. Tapos kinit niya na lang yung raw photos. Ganun talaga kadalasan na client. Basta maayos yung photos mo. Kung kailangan nilang bumili lang ng iilang photos. Ako kasi nagbibigay ako ng option to buy prints. So, kung ano lang yung binili lang prints, ilang piraso lang, yun lang din ang i-edit ko. Kung ano lang yung binayaran nila. So, yun. Tapos the rest, binili na nila yung raw, yung sock. Hindi talaga siya literally na raw na ibibigay sa client. Yung JPEG, guys. Yung JPEG yun. Kasi hindi naman nila bubuksan yun unless naka-iPhone sila na latest yun. What else? Yung iba raw JPEG pa rin ang tawag nila. Raw JPEG plus JPEG. Ay sabi ni Sir Mike Sarmiento, madami pong model si Blurberries. Nasa MOE, iniintay siya pag Sunday. Kailan daw siya babalik ng Dubai? Ayun. Kailan ka daw pag wala na siya, pag pumunta siya dito sa Pilipinas, ako na pupunta ng Dubai. Yung sinasabi niya mga model na yan, ayun yung, ewan ko, yung that time nakakulita ko pa, may mga kasambahay, yung sila tumatambay sa harap ng Hall of Fame. So, that time siyempre, nang natutunan ko ng settings sa camera, parang, yung shoot ng stranger. Pero ako, ginawa ko, hindi ako naganap ng mga magaganda subject. Picture ko yung mga TH. Picture ako yung dun madalas ng bahay nila, yung sinasabi ni Mike Sarmiento. By the way, Mike Sarmiento, siya yung president ng UAE. So, thankful ako sa nanonood. Uy, thank you for watching, sir. President pala ito ng club nyo. May mga question pa kayo, guys. I hope napapaliwanag ko na ayos. Sorry sa line ko, malabo yata. At saka parang magulo pa yung net ko. Ganito kami sa Bulacan. Joke lang. Hindi, it's okay. Refresh ko lang. May question pa po. I think wala na. Oo, wala nang question. So, yung closing question ko na lang. Why photography? Bago ko sagutin yan, talagang tatapat sa ganitong question. I mean, kalahatian ng journey ko, pinag-submit ko nung sa akin yan eh. Excited ako pakita yung magawa ko. Kasi isa rin siyang patawag na ito, medyo sikat na lang ngayon eh. Nag-shoot siya ng mga editorial brand campaign sa UAE. Tapos that time ng
ang theory niya sa ano lang din. Parang nasa round pa lang siya na, I mean, nagpapaglala pa lang siya. Nag-offer siya na mag-check siya ng mga, ng portfolio mo. Mm-mm. So, ako naman mag-video yung laptop ko, tapos ano ko. That time na, kaya ako sinasabi na yung sa advice ko pa naman, mag-stick mo na sila sa school bago sila lagay-lagay. Kasi yung mga pinag-present ng picture ko, pakulitan ko yung ano yung pinag-lagyan ng mga present ni yun. Siyempre, may isa doon na, may mga shot ako na, na parang hindi nagustuhan, siyempre. Hindi niya sa understand niya. Ang hirap kasi sabihin para sinabi niya kulay tae. Sorry. Grabe. Sorry. Ang prangkahan. Tapos yun. Tinanong niya ako, sabi niya, bakit portrait? Tapos yun, doon ako nag-stack up ako doon. Kasi yung excitement ko niya, pakita yung gawa ko. Tapos yung isang tanong lang sinabi niya sa akin, bakit portrait? Hindi ko nasagot. Tapos ang tagal ko kinip yung question na yun. Hanggang nakauwi ako sa Pilipinas, hindi ko pa rin siya masagot. Pero ngayon, kaya mo na sagutin. Oo naman. Kasi sa journey ko na ngayon. Tapos yung sinasabi ko bakit photography, wala yung dumating ng pandemic, doon ako na nawala na parang bridge. Pinuturo ko ng bridge, ayoko nang bumalik na nangangamukan ako. And then ito, photography, parang ito na naging bread and butter ko ngayon. So, tapos, dito yung passion ko lalo na kapag, yun nga yung sinasabi ko sa'yo yung mga client na bigla mo super happy sa'yo, magsasend sa'yo ganyan. So, hindi ko palang nakapag-picture sa akin ng ganyan. Yun, grabe. Hindi pa kasi nag-start mag-print ng mga gawa ko. Siguro yung in the future, kapag mag-start na ako. Mas masarap yung feeling. Kasi wala pa naman akong physical store. Hindi wala pa akong pag-display. Sa bahay namin, palipat-lipat ako yung wife ko kasi nag-stay sa Caloocan, and then ako dapat. So, wala pa akong pagsasabitan. So, yun, kung bakit photography, hindi na talaga yung passion. Pinuturo ko ng English ko, ako yung pumasok sa, maganda naman yung work ko dati, pero nangangamuhan ka pa rin Dito kasi, hawak mo yung time mo. Hindi naman hawak mo yung time. Actually, wala nga akong time Lagi, nauubos lagi sa editing at saka sa shooting. So, bread and butter ko na yung photography, and then happy ako, tapos passion talaga. Sorry. Anyway, ayun, thank you for answering that. Kaya ako tinatanong yan kasi sabagay alam niyo na naman yung sagot ng sa akin. Same as you, ayaw na mag-start ng ng camera ko. Anyway, naririnig pa naman ako, diba? Sa minimize Kaya kanina tanong pa ako hindi ko siya ma-maximize, minimize lang. Ayaw nga niya ni Zoom. Anyway, mamaya ng camera. Yan parang medyo nahihilang ako. Sabi ko, ano kayo magiging itsura ako sa camera? Namatay. Yung face mo lang talaga makikita mo. Face mo lang nakikita ko. Kanina ko pa hinahanapan ng button Anyway, kaya ko natanong yan kasi client ang nagtanong sa akin yung question na yan. And nung sinagot ko on the spot, hindi ako satisfied sa tanong ko. Kaya lahat ng guests tinatanong ko kung bakit photography. Pero recently, actually, after 2 years, since na itanong sa akin yan, saka ko lang din nasagot. Ang hirap sagutin, pag unang tanong sa'yo. Yung bibiglain ka. Di ba? Yung unang tanong sa akin, bakit portrait? Marami siguro 2 years. 2 years, di ba ako nasagot sa sarili? Di ba? Ang hirap itanong, tapos on the spot, tapos client pa yung magtatanong sa'yo ng gano'n. Teka lang, interview question ba to sa work? Pero ayun, yun nga. Thank you for answering that. I guess wala nang ibang mga tanong. Ayun, ang sinabi lang ni ni Sir Mike Sarmiento, more blessings pa and photo shoot pag uwi ko ng Pilipinas. Tapos sabi din ni Sir Mike, thank you. Ka, Sir Mike. Thank you kay Admin Blurberries, malupit talaga. And then si Sir Elijah Pangilinan, grabe solid si Sir Blur. Galing pa mag-mentor. Ayun. Tapos, sabi ni Ma'am Hana Margarita, galing ng skill set ni Sir Blurberries. Guys, ang name niya talaga ay Sir Ed. Ed po. So, so, alam na natin guys na
Sir Ed siya, hindi Sir Blur. Ed na lang kasi ma'am. Kasi lagi, lahat ata kami ang tawag sa'yo, Blur. O kasi Ayan. blur talaga yung mga kuha ko, sorry. Hindi kasi favorite Pero kasi hindi talaga blur 85. yung mga kuha mo, Sir. 85. Oo. 85 mm all the way. And thank you for joining sa podcast na to. Kala ko di mo ako Ako ma'am, super papansinin thank eh. you rin ma'am. Kala ko di mo ako Bigyan mo ako ng papansinin. chance na balik. Ayun. Salamat din sa pag-join and now ko lang. And then, buti gabi yung ginawa mo sa akin. No? Ginawa mo sa skating. Kasi kung may ano umaga ka, ako- shoot ka kanina. Oo. Oo, ang tagal na kita na-invite, no? Parang ano pa lang, last month pa ata. Ayun. Buti nga, nag-join Actually, ka. mayaan talaga ako. Yun, isa na rin siguro sa magiging reason ko doon sa yung dalawang masterclass na yun, hindi na tuloy. Kasi medyo mayaan talaga ako sa mga ganito part. Makulit ako sa personal, pero I mean yung magsasalita ka sa yung point of public, yung ganito. Ayun din ang inaalala ko speaking. nung... Public speaking, ganito. Kaya may, actually, yung sa akin nga, parang 2 to 3 people lang, parang proud na para sa akin yun eh. I mean, yung Oo. Kaya pag may nangungulit na magpa-masterclass ka ng newborn, magturo ka ng newborn, hindi... Ako kasi yung magaling lang ako sa ganito, one-on-one, or small groups lang. Pero pag marami ng tao, nanginginig yung kamay ko pag umawak ng mic. Nanginginig yung boses ko. So, hindi ako sanay sa masyadong maraming tao. Anyway, ayun. Salamat sa pag-join sa podcast. And thank you din sa pag-answer nung shoot ni Jewel, ni Sophie. Kasi, yun talaga yung... Yun talaga kasi yung gustong-gusto ko itanong talaga kanina pa. Simula nung in-invite kita, yun talaga yung nasa utak ko na kailangan ko itanong talaga. Maliban dito sa 5 questions na binigay ko. Pag may time ka ma'am, balikan natin yung place na yun. Sobrang available lang Oo yung nga. place na yun. Tapos with Sir Noel, no? Pwede. Actually, na. may niluluto ako ngayon. I-share ko na lang sa'yo. Bulong mo na lang mamaya. Kasi, ang ano ko kasi sa shoot, hanggat hindi pa plansyado, hindi ko ina-announce. Kasi Bakit din? Pares tayo. Diba? Mas maganda yung bibiglayin mo na lang sila. Oo, nauudlot eh. Oo, tama. Naku, speaking of Sir Noel, grabe. Ang tanong ko lang inaawitan kung kailan matutuloy na. Tapos, nakilala ko pa yung subject namin, saka kayo hindi natuloy. Naku, super sorry talaga, Sir Noel. Solid yun. Magaling. May Photoshop yung yung camera. Hindi, magaling siya. Ang galing niya talaga mag-edit. Actually, kahit di pa pag-edit, yung pag-place niya lang ng ilaw, mamamangha ka talaga pag nakaka-collab mo yun. Galing. Talaga ang lang talaga, pakwala. Tatlo lang ako. Pagka dalawa na, medyo naguguluhan na ako. Ang ginagawa ko niyan, patay muna isa. Parang inaalam ko lahat ng tama. Yung tama ng ilaw. So, natatagalan ako sa ganun. Ayun. So, ayun, sana, dadayuin ka namin dyan. Taga-Cavite kami. Peace! Dadayuin ka namin dyan. I-plan lang natin ng maayos. Ayun. Sabi ni Sir Mike Sarmiento, Ed ka pala, akala ko Bogart. Grabe kayo. Sabi ni Orlan, more clients to come, sir. Ako sa'yo rin, sir. Sana magkasama tayo ulit. Ayun. Nakasama mo siya sa shoot. Do you have other questions, guys? Hindi ko na napapaliwanag na maayos eh. Ayun. May question pa kayo? Baka sa susunod na invite ko kayo, sir, may demo na. Charot. Pwede. Diba? Demo. Live demo. Kahit basic lighting or basic portrait shoot. Pero thank you din sa question niyo doon, mama. Yung masterclass na yun. Parang challenge tuloy ako ngayon. Diba? Kasi maraming nagtatanong and kasi nga marami din namang umiidolo sa'yo. So, actually lahat naman nata ng guest tinatanong ko kung nagpapa-masterclass para if in case may interested nga, at least alam na nila. Nung hinayang tuloy ako yung sa UAE. Dapat ang February tayo. Hindi pa talaga kaya eh. Pero, kaya lang pag sa UAE ka nagpa-masterclass, di kami makaka-join.
Grabe So, naman. unahin mo muna dito sa Pinas. Pero nakakamiss ako. Grabe, nandun na ba talaga ako sa stage na yun? Ay, wala talaga ako kasi. Unahin mo muna kami bago yung UAE. Hindi kami makapunta dun eh. Layo eh. Ayun. Ayun, siguro nakulong talaga ako sa Bulacan. Pero hindi ko pa talaga naisip na nasa stage na ako ng ganyan. At least hindi ka nakulong sa wildlife, 'di ba? Nasa Bulacan ka. Ayun lang kasi pwede mo siya na, entrance fee lang. Oo, entrance fee lang. Yun kasi pinakamura tsaka pinakamagandang place sa Kasi Manila. at saka nang pumunta ako dito ng iba, galing ako nung bibig pa ako ng portfolio ko. Halos dyan yung nagkatao ko, mga group shoot. Pa-join din ako sa ganyan. Lahat Kaso naman lang- ata tayo eh. Kaso lang kinaiyawan ko sa ganyan. I mean, siyempre hindi ka pwede masunod. Yeah. Open shoot Tapos- siya eh. Tapos yung mga nag-organize, sila yun lang yung nakikinabang sa magaganda model. Kukunin nila True, itatakbo sa Bihira na lang ako dyan unless na Ako ayoko na i-invite. talaga. Nag-try lang ako 2-3. Tapos yun na. Unless na i-invite ng designer, ganon. Pero minsan kasi tamad talaga ako. Tsaka, ang tawag nun, sorry ma'am, tumatapat kasi sa client shoot yung mga invitation. Kaya hindi na rin ako masyado nakakapag-wildlife. Ako, sabihin na ako madami. Pero talagang, I mean, nasasabi ko pass na. Siguro for fun lang kanya. I mean, yung... For fun na lang, Pero yung tipo talagang, I mean, ganun. Especially pag marami ka ng clients, ang hirap pagsabay-sabayan na. Parang once or twice a year na lang ako nakikipag-collab. Siguro, ma-advise siguro yun. So, yung tipo talagang, alam mo, inaalam pa ng settings ng camera niya. Pero yung sasabihin natin mag-bird ko ng portfolio. Siguro kung may magandang set, like, kung kilala mo sila Mars Gala, kung set na yung gano'n. Siguro mga ganong set talaga kung pwede mo siyang mag-portfolio. Kasi, ang karamihan kasi sila nagiging ganyan, function. Ayun nga yung sinasabi ko sa'yo, yung laging pinaka-key thesis ko, yung output ko, yung subject, tapos yung output ng subject, tapos versus background. Pag kung tingin mo sa website, laging kalabasan nila, naka-gothic, hindi nag-link yung output nila sa Tsaka mas sa maganda background. pa rin pag solo mo yung project. Solo mo yung, yung collab. Parang ikaw lang talaga yung nakaisip ng, na yun, yung shoot. Mas okay pa din yun. I think yun lang naman sa akin. And I think baka hinahanap ka ng misis mo or anak mo. And thank you so much, Tumagal ba sir, tayo? sa pag-join. And I Oo, hope thank you, maging thank guest you. kita ulit. Or makakollab kita. Sure, sige. Bye! Bye Bye-bye. guys! Thank you for watching po. Lalo na yung sa Naku, mga thank you sa taga mananood. Dubai. Thank you po. Bye-bye!